Hello everyone! Welcome po sa aking YouTube channel. And for today's video ay sasagutin ko lang yung may nag-comment kasi na balak niya na rin kasi din mag for good daw maybe next year. Ngayon magtatayo siya ng kanyang tindahan. Ngayon tinanong niya ako kung pwede ba raw sapat na ba raw yung 100k na maging puhunan sa kanyang magiging tindahan. So, ayan nga po yan. Bago ko yan sagutin, ay kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay papindot naman ang subscribe button dyan. Ayan po. Salamat po ng marami. So, ayan nga po guys. Alas 2 na po ng hapon ngayon dito. Alas 2 na ng hapon pala. Pero kung makikita nyo yung labas, napakainit sa labas. Ayan o. Sa sobrang init, ayan, pinagpapawisan na ako. Kaya bala ko maglagay ng halo-halo dito sa harap ng tindahan namin. Yan, sa harap ng tindahan. Dito lang. Bala ko maglagay ng halo-halo. Tingnan ko lang kung magiging mabenta o hindi. Kung hindi, okay lang. At least may kakainin ka din malamig. Diba guys? Ganun lang yun. Okay. Sarado yung rainforest. Lilinisin daw. Next week pa daw ang bukas. Buwan ko magbubukas next week. Oo, Holy Week na next week. Naku. Lalo na linggo. Naku. Pagkabuhay at dami tao. Doon na lang kami sa ano. Saka nga. Yun na nga eh. Ano sa'yo? Teka lang. Kano pera mo? Bakit 21? Oo. Ay, 9 lang. Ito, ibabalik ko nga. Mamadali. Malboro Red. Yan. Sa sukli mo ay 39. Ano ba yan? 39 may ano. Ay, 32 sukli. Ano ba yan? 37. Ay, kundi sobra kulang. Ano tayo? 30, 37. Ili, nga eh. Yan pa mo. Ano sa'yo? Joseph? 8. Ay, isa na lang. Isa na lang. So, ayan, naubusan na tayo ng gamot. Isa na lang pala yung aking alaksan dyan. Mas maganda rin yung may gamot tayo paminsan-minsan dito sa ating tindahan kasi minsan, sarado yung mga meron din naman ditong mga butika, generic, at saka may bago ng bukas ngayon dyan din, malapit dito, generica na drugstore. Pero minsan, siyempre, may mga naliligaw na isa pupunta pa sila doon, kung malapit naman yung tindahan. Kung sakaling meron yung tindahan na gano'n, na gamot, sa tindahan na lang sila. So, ayun nga po guys, babalik tayo. Babalik tayo at maraming interruption. May mga bumibili. Pero nakakatuwa rin yung ganyan na pag may ginagawa ka, tsaka marami ding interruption. Nakakatuwa lang, diba? So, ayun nga po guys, babalik tayo. Yung nag-comment nga na gano'n na
100K is enough na ba raw para maging panimula sa kanyang pagtitindahan. So, alam niyo guys, kung ako tatanungin, para sa akin, yes, tinanong na nga ako, diba? Kung ako ang tatanungin, tinanong na nga ako. So, yun nga po guys, para sa akin na, kung hindi ka naman mangungupahan ng magiging tindahan mo, ng pwesto mo, o hindi ka nangungupahan, yung 100K mo is parang mini store na yan yung, ay ano na yan, mini grocery na. Mini grocery na kung ilalagay mo. Kasi marami ka na talaga ilalagay dyan, sari-sari na. Ako, sa totoo lang, nag-start ako ng 5,000 lang. Hindi naman ako nangungupahan. Kaya, yung 5,000 na yun, kumbaga, napaikot ko. Wala akong ipon na naitatabi. Basta pagka may pera ko, ano yung wala, kung ano yung napagbentahan at kung ano yung wala na hinahanap, yun ang binibili ko kagad para mapuno lang. So, ganun lang nangyayari. Yung 100K na yun, ako marami ka na talagang mailalagay dyan na mga paninda. Pero kung mangungupahan ka, parang yung 100K mo, kasi sa upa, ang pinaka na ngayon sa Maynila, ang upa ay 20K. 20,000 ang upa ng commercial. Ng magiging pwesto mo, 20. Salamat ka kung may makuha kang mas mababa, mga 10, ganyan. Pero kadalasan na ngayon is 20K per month ang upa. Yung deposit at saka yung advance, di 60 na agad yun. Bibili ka pa ng rep. Siyempre, paglalagyan mo ng soft drinks. So, yung 100K na yun, parang kulang. Katulad na lang po yung dito sa amin. Meron po rito, ayan, diyan lang. Ang upa nila is 25,000. Hindi naman din kalakihan yung pwesto. 25,000 ang per month nila. Ngayon, syempre mag-uumpisa pa lang sila. Yung upa nila ay nasa 75,000 na dahil may 1 month advance tsaka 1 month deposit. Ngayon, bumili pa sila ng rep na yung kondura, yung kita yung loob ng rep. O magkano rin ang isa noon, kulang ko lang sa 30,000. Bumili pa sila ng rep, isa pa. So, di baling dalawang kondura yung binili niya, tsaka isang rep talaga na close dahil paglalagyan niya ng frozen na paninda. Mga longganisa, mga ganon, mga tapa, mga hotdog, yun. Yun ang pinaglagyan. So, ganon, di magkano na kagad yun? Di, kulang na sa 100 kagad yun. Ay, sobra na, sa 100. Oh. Tapos, siguro, naka-invest sila sa tindahan na yan. Naka-invest siguro sila ng yung gamit nila, 'di ba? Nasa 100 na tsaka yung upa. Plus yung pinamili niyang mga items. Siguro naglagay siya ng mga halagang 50,000 kasi talagang nilagyan niya ng maraming laman yung kanyang tindahan. Siyempre kung hindi nila gagawin 'yun, ay malulugi sila. Talo sila sa upa kung hindi nila gagawin 'yun. So tapos may offer pang mga ice cream, yung kuryente pa nila. 'Di ba? So, ganun. Yung 100K mo, enough na talaga yun kung hindi ka mangungupahan. May cobra po kayo. Meron, kaya lang yung ganito na lang. 22. Isa lang. Ito. Baka po camel. Ilan? Kano po camel? 9. Ilan? Tatlo, 10.
27, tsaka 22, 49. Sige. Sukle. So, ayan. Kailangan may gamit ka palaging calculator sa tabi. Kahit mga simpleng arithmetic lang, hindi ka agad makakwenta. So, ayun nga po guys. To make the story short, kung may 100,000 ka at hindi ka mangungupahan, enough na yon. May mini grocery ka na. Pero kung mangungupahan ka, ang 100,000 mo ay kulang. So, kailangan mong magdagdag kung mangungupahan ka. At pag-aaralan mo munang mabuti kung mangungupahan ka ng pwesto, pag-aralan mong mabuti muna bago mo i-grab yung paupahan na yun. Siyempre, tingnan mo muna kung magiging mabenta ba yung tindahan mo doon sa lugar na uupahan mo. Kailangan yung hindi ka rin malulugi kasi nangungupahan ka. So, yun lang po guys. Sana nasagot ko ang tanong mo. Okay guys, hanggang dito na lang ang video ko. Sa mga kapwa ko katindera dyan, sa mga kapwa ko kasari dyan, hi po sa inyong lahat. Sa aking mga subscriber, shout out sa inyong lahat dyan. God bless po sa inyo. Salamat po sa panonood.